Ngayong araw, isang murang tattoo na fullback na naman ang ibibigay natin para sa isang tattoo virgin na pain-resistant OFW, currently a hospital staff na kakauwi lang all the way from London, na dinayo pa namin ang home service dito sa Nueva Ecija lang naman, medyo malapit lang na malayo, more than 100 kilometers from Baras. Anyway, client requested a divine warrior, mysterious angel on cape holding a sword sa kanyang buong likod. Pagdating nga dito sa bahay ni boss na client, inalok niya muna kami na kumain. Sila kasi ng misis niya parehas magaling magluto. Ayaw pa umamin na nagtuturuan kung sino yung mas magaling, pero halata naman na pambihira ang hilig at galing bilang cook nila ng misis niya. Ganun kasi yun, pag foodie ka, kailangan marunong ka magluto. Kasi pag nagutom ka, tapos wala yung tagaluto, wala kang kakainin kung ayaw mo magluto. Kaya magluto ka na lang para may kainin ka. Ano daw? Hindi siya nang bobola. Natikman kasi namin ni Kuya Buboy. At parehas kami nung naging reaction pag subo namin. Nakangiti kami. Tapos, alam mo yun, yung nasa isip namin, parehas. Naisip mo ba, Biwan, yung naisip ko? Oh, B2, naisip mo. Parang ganun. Sabi nila, masarap daw kahit anong pagkain, basta gutom. Pero masasabi ko, na ayos talaga tong kinain namin. Yung putay na hinain nila sa amin. Kasi nga, hindi lang ako yung nagsabi. May second emotion, may second opinion, ganun. Balik tayo sa tattoo topic. Tinanong ko tong si Bossing, excited ka na ba boss sa session natin? Sabi niya sobrang excited na daw siya. Nag-research pa nga siya sa mga bagay-bagay na tungkol sa tattoo at sa mga proseso nito. Unang-una, yung rate from 1 to 10, kung gaano kasakit pag tinatuan ka sa likod. Advance mag-isip kasi to si boss. Sabi kasi nila, kapag daw inaasahan natin o napaghandaan, we expect the worst, mas kakayanin natin kung ano man yung parating. By the way, yung rate 7 daw out of 10, sabi sa Wikipedia or kung saan niya man to ni-research. Hindi lang yan, pati mga dapat at hindi dapat inumin bago, habang at pagtapos magpatato, nasa liksik niya rin. Usually kasi, yung iba alak and painkillers ang pampakalma bago magpatusok. Pero sabi ni boss, chocolate daw or other sweets matatamis yung makapagdadagdag ng pain tolerance. Bawat isa sa atin naman may kanya-kanya namang pinaguhugutan ng lakas ng loob at determinasyon sa lahat ng mga desisyon natin sa buhay. Kahit pamahiin, superstition, scientific, biblical, kung ano mang yan, importante. May pagkuhaan tayo ng lakas para malagpasan yung mga dapat nating lagpasan. Basta marami pa siya nabasa, napanood at nalaman sa internet. Sobrang dami niya kilalang mga tattoo artist. Ang hilig niya manood ng mga vlogs, pati mga tutorial, kahit hindi naman siya nagtatattoo, pinapanood niya din. Kaya alam niya yung mga bagay-bagay. Napag-usapan din namin na most people na maraming tattoo hindi tattoo artist. Paliwanag ko kay boss, ganito kasi yan boss. Kami kasi, or ako, yung paniniwala ko na yung tattoo industry, meron yan two main type of person. Hindi yung manloloko at niloloko, hindi yun. Iba yun. Sa tattoo industry, ang una dyan, yung tattoo artist. Kagaya ko, kami kasi na-enjoy namin yung pagbibigay ng tattoo sa ibang tao. Kung paano namin i-express yung style namin, yung emotions, yung kung ano man yung mga nasa isip namin, using our artistic skill. Yung ibang namang klase ng tao, yung mga collectors o tattoo enthusiasts. Sila yung mga nagbabayad para magkaroon ng tattoo. Kagaya ni Bossing. Sila yung tinuturing na fashion ang paglalagay ng art sa katawan nila sa pamamagitan ng tinta para ma-illustrate ang mga simbolo, mga imaheng nagmo-motivate, nagpapasigla, nagpapasaya, nagdadagdag ng confidence sa kanila o ano pa mang dahilan permanently. Pwede pang
burahin, laser, pwede rin cover up, pero andyan pa din yan. Gaya ng sabi ko kanina sa intro, wala pang karanasan tong si boss sa pagpapaborda ng balat. Yes, first tattoo ito ni boss, isang buong likod lang naman. Grabe ang tapang neto. Ang daming tao ang sabik na para sa project na to. Lalo na yung mga kakilala niya. Gusto na nila makita kung ano ang kakalabasan, kung ano ang magiging reaction niya, gaano katagal, kung matatapos ba niya, at kung magugustuhan ba niya ang finished product. Marami kasi ang nagpapa cover up, nagpapabura dahil nga sa mga ganun, hindi sila satisfied sa kung ano yung nagawa ng artist nila. Iba yung ine-expect nila dun sa naging resulta. Kaya nga ako sobrang pasalamat ko talaga dito kay boss dahil sa tiwala na binigay niya sa akin, dahil sa dami ng mga pinapanood niya ng mga tattoo na nagbablog, ako yung napusuan, di ba? Kaya buong buo din yung determinasyon ko na matapos tong project na to at mapatunayan kay boss na hindi siya nagkamali sa pagpili niya sa akin. Buti na lang may iba rin na positive at suportado tong design ni boss, gaya ng wife niya. Pero meron din mga tao na di kumbinsido kung talaga bang seryoso siya, kung kakayanin niya yung pagod, puyat at mga sakit na titiisin para dito. Pero dahil andito kami ngayon at patapos na, ibig sabihin lang nito na sa dami ng mga bumubulong sa kabila ng tenga, pinakinggan at ginawa niya pa rin kung ano ang nasa puso niya. At eto yun, ang magpatato. Teka, napahaba na naman tong kwento ko. Kung gusto mo ng murang tattoo, kontakin mo na ako sa FB page More Than Vlogs, text o tawagan ako sa cellphone number ko 0970-825-0395. Bago matapos tong video, panoorin at alamin muna natin ang masasabi ni client ni Bossing sa kanyang fullback. Let's go. Boss! Ano, boss? Tapos na yung fullback mo, anong masasabi mo? Solid, boss. Solid. Lagi na, solid. Yeah. Rate mo na, boss. 1 to 10. 1 to 10 na, 100 ako. Yeah. Guys, napatapang yan. Pang ilang tattoo mo yan, boss? First time, boss. First time. Unang tattoo ni boss, buong likod agad, napakalaki. Nagpa-home service yan si boss, taga dito siya sa Nueva Ecija. Pero OFW yan from saan bansa, boss? London, boss. London Bridge is falling down. Tapos doon din yung may malaking orasan, yung Ben and Ben. Big Ben, boss. Big Ben. Big Ben pala, Big Ben. Ulit ka pa ba, boss? Uulit, boss. Uulit. Yun na. Pagbalik mo ulit dito sa Pinas. Wala Ayos. na yan. Sige, boss. Dito. Salamat sa tiwala.